dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 linggo sa karaniwang panahon. At matapos po na ituro ni Jesus sa kanyang mga taga-sunod o tagapakinig ang tungkol sa paghahari ng Diyos kung saan ito iahambing. Ngayong linggong ito sila po ay tatawid sa kabilang ibayo upang doon ay maghatid din ng mabuting balita. Ano po, no? Maganda na makita natin yung pagkilos na nangyayari sa kwentong ito upang mai-apply din natin sa nangyayari sa buhay natin. Sabi ni Jesus, tumawid tayo sa ibayo. Tayo, hindi kayo. Tayo, ibig sabihin, kasama siya. Sasakay ng bangka para makatawid sa kabilang ibayo. Parang mayroong goal, no? Meron silang, kumbaga, dapat na magawa. Tatawid sila. Malinaw po ba yon? Tulog na agad? Inayin niyo ba si Jesus sa tutulog? May oras para matulog, may oras para matuto sa atin po mga karanasan. So, tatawid sila ng ibayo. Tatawid, sumakay ng bangka, mayroong tubig, at kapag nasa tubig, mayroong alon, mayroong hampas ng halon dahil sa hangin, at mararanasan yung pag-uga ng bangka na sinasakyan. Pero dito po sa pangyayari ay natakot ang mga alagad, nataranta ang mga alagad sa kanila pong nararanasan. At akala nila, sabi, lulubog tayo. Kaya, ano nangyari sa takot nila? Inising si Jesus na natutulog. Tutulog, di ba? Habang umahampas ang hangin, kalma lang si Jesus. Tutulog eh. Pero yung mga alagad ay natataranta na. Kasi akala nila mapupuno ang bangka ng tubig.
Pero ang sabi ni Jesus, nung magising siya o nang gisingin, ano lang ang sabi niya? Tigil, tumahimik ka. Tumigil ang hangin. Kaya nga yung sa atin pong unang pagbasa din, no? Ang Diyos, no, ipinapaliwanag ng Panginoon kay Job, siya ang lumikha ng lahat, siya ang naglagay ng hangganan, at pag sinabing hanggang dito ka lang, hanggang dito lang. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos, na kaya nga nang magsalita si Jesus, tigil, tumahimik, tumahimik. Tumahimik ang kalikasan. Sinusunod siya, maging ng kalikasan. Kahit ito lang, no, magandang mapaalalahanan tayo na yung tumigil, himik, tumigil saan? Tumigil sa pagkataranta. Tumahimik muna. May mga unos, no, ng buhay na nararanasan, iba't iba tayo. Minsan iba't iba ang level natin. Ngayon kasi, no, kapag yung sa literal na pagpapaliwanag, mayroong talagang yung nature natin, yan talaga ang nature niyan. Kumulog, kumidlat, bumagyo. Nature yan, matakot tayo. Kaya nga, nung mga nakalipas na buwan, nagdarasal tayo na sana umulan. Kasi pag hindi umikot yung flow ng nature, tayo din ang mamomblema. Kailangan natin ng ulan. Kailangan natin ng araw. Itinakda yan ng Diyos. Ito ang panahon ng tag-araw, ito ang panahon ng tag-ulan. Kaya anong ginagawa natin? No? Ang tao, ginugulo ang cycle. Yung mga lugar nga na hindi dapat umuulan, dahil kagustuhang umulan, gumagawa ng kung ano-anong eksperimento para umulan. O ano nangyari? Bumaha. Kasi nilikha ng Diyos, no, ang kapaligiran natin, ayon din naman sa ating pong pangangailangan. Naintindihan po ba? Ngayon, baling natin sa atin, mayroong inuutos ang Diyos. Mayroon kang misyon. Mayroong ipinapagawa sa iyo ang Diyos. Bakit di natin matapos-tapos? Una, hindi mo talaga masimulan kasi mas namamayani ang takot. Kapag nasimulan naman, hindi mo rin matapos kasi hanggang gitna ka lang dahil mas namamayani ang takot. Kasi akala natin, dapat smooth lang yung paglalakbay natin, yung pagtawid natin. Hindi ka makakarating sa dulo kapag pinangunahan ka ng takot. At kapag natatakot na, ano ang nangyayari? Nagkakagulo tayo lagi. Ano ba yung mga unos, no, na nararanasan natin sa buhay? Yung mga problema na nangyayari sa ating mga buhay. Na kadalasan, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin hawak, hindi natin kontrolado. Kahit anong galing mo pa, kahit anong yaman mo pa, o kahit anong hirap mo pa, wala sa kamay natin ang mga yan. Tanging nasa Diyos. Yun nga lang, ito yung madalas nating nakakalimutan. Kasama natin si Jesus. Kasama nga ni Jesus yung mga alagad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, tumahimik ka. Diba? Ang ingay, diba kapag may problema tayo, nasusolve ba ang problema sa ingay? Nasusolve mo ba yung problema sa pagkataranta mo na wala nangyayari? Kaya maganda yung mga pagkilos, mga sinasabi ni Jesus.
Kaya nga yung panlaban sa takot, no? Panlaban sa takot, pero dahil din naman sa takot, diyan na namumuo, nagbubunga ng pananampalataya. Kapag may takot na, manampalataya ka lalo. Pero hindi nga kasi yun yung nakikita natin. At hindi yun yung ating pong kadalasang nagiging reaksyon kapag may mga unos, kapag may mga bagyo, kapag may mga hampas ng hangin na dumarating sa buhay natin na dapat lang nating lampasan. Kasi pag hindi mo sinuong, hindi mo nalampasan yan, paano ka makakarating sa destination mo? Ngayon, maisingit ko lang po, no? Yung usapin tungkol sa divorce. Kayong mga mag-asawa, paano kayo makakarating doon? Kung konting problema, mga irreconcilable agreement ninyo, wag na tayong tumuloy, putulin na natin. Solusyon ba yon? Gumawa ka lang ng bagong problema, nanganak lang ng nanganak ng problema. Kasi, okay na kayo? Sinong naiwan sa bangka? Yung mga anak ninyo. Kaya kung may pagkakasunduan, okay, mag-away kayo, okay lang yan, mag-away kayo. Gusto nyo magsigawan? Sige, magsigawan kayo. Pero pagkatapos, itulog nyo. Itulog nyo muna para magkaroon kayo ng bagong energy at malinawan kayo. Itulog nyo. Si Jesus nga natulog eh. Sa gitna ng bagyo, ng hampas ng hangin, natulog nga eh. Ginising lang kasi natatakot na yung mga alagad na baka lumubog. Parang yun yung nakakalimutan eh. Yung simple solution ba na itulog mo nga yan? Kaso ayaw matulog kasi isip ka ng isip ng problema, itulog mo muna. Kasi talo ka, no? Di ka na natulog, puyat ka pa. Pag-gising mo, ayun pa rin yung problema mo, di ba? Huhupa din yan eh. Sa tulong ng pananampalataya natin, huhupayan. Kasi wala naman talagang imposible kapag sinabi ng Diyos. Ampas lang yan, no? Hindi mo pa ikamamatay yan. Kasi hindi naman tutulutan ng Panginoon na may mangyari sa iyong masama. Sakit lang yan. Sitwasyon lang yan. Kaya kung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi mo pa maunawaan, hindi mo maintindihan, hindi mo pa matanggap, tumihimik ka muna, tumigil ka muna, matulog ka muna. Habang natutulog ka, ang Panginoon ang bahala sa problema mo. Amen?